Good morning sa inyong lahat mga boss. And eto, may bago tayong susubukan kay Bluetti AC180. At tinanong nila kung ano daw pwedeng gamiting stove, electric stove sa kanya. Sa pagkaalam ko kasi guys, may tatlong klaseng portable electric stove na ginagamit for camping. Ito yung conventional, yung ganyan, yung mainit yung kanyang ibabaw, yung meron siyang heater. Tapos yung infrared. Pero pares din silang heater yung ginagamit. Tapos yung ganito, yung induction. Pero para sa akin kasi, sa bagay pares din naman silang tatlo na magaan, portable at manipis. Pero ang gusto ko kasi sa ganito ay mas efficient siya compare sa heater. Yung infrared at yung ganito, yung wala kasi tayong ganyan eh. Yun nga lang kasi, yung ganitong klaseng mga lutuan ay hindi siya maselan sa sa cookware, sa mga lutuan. Compare dito, ito maselan. Kung hindi siya stainless steel, hindi na pwede. Ayan, pag aluminum hindi pwede. Kailangan talaga ay yung mild steel or stainless steel na mga cookware or anong tawag dito, mga lutuan. Pero pagdating sa efficiency, mas maganda yung ganito para sa akin. Kasi nga concentrated lang talaga dun sa metal, hindi kagaya sa mga infrared at yung conventional na mga lutuan na talagang natatapon sa side. Mas maraming natatapon na heat. Dito, dun lang talaga sa nakapatong na metal. Kaya mas gusto ko yung ganito, tapos magaan siya. Kaya ito lang yung pwede nating pang demo sa ngayon. At saka pala guys, para sa mga gustong bumili ng ganitong klaseng lutuan, tamang-tama para sa mga nagsosolar na wala na kayong pagtatapunan ng kuryente. So maganda to. Siya pang mailibre natin sa gas. Mura lang siya. Ang bilhin ko lang yata dito ay nasa 1,250. And yun nga lang, wala siyang brand, pero matagal ko na rin ginagamit. Kita nyo, may lamat-lamat na siya. So tama-tama. Ang wattage yata nito nasa 3,300 daw di umano, pero ang reading lang nakita ng pinakamatas ay nasa 1,200 yata. So titingnan natin mamaya, and then kung sakaling gusto niyo ng Bluetti, nandiyan nasa description, tapos yung battery natin. Ang gagamitin nating pagpiprituhan ay nandito sa likod. Ito stainless steel. Di kasi pwedeng aluminum. Ayan. So tamang-tama siya guys, na kapag nagsosolar kayo, mas maganda na yung ganito. Siya pa yung yung monthly na bibilhin mong gas. Pampainit ng tubig, dito ko na rin ginagamit sa solar namin. Yung heater sa tubig, heater sa kung ano-ano, tapos yung ibang halos mostly lahat ay di kuryente na. Makakatipid ka na sabihin na natin 50% to 80% sa gas. Okay, dahil nga sa fully charge yung natin, pwede natin i-charge, kasi para sa akin mas magandang gamitin yung ganitong external battery compare yung yung solar panel ni Bluetti na yung 200B. Ganda ng araw. Okay, so 100% naman yung kanyang battery. So hindi talaga magcha-charge yan. So ngayon ay susubukan na natin siya. Dali nga, check natin para may idea naman kayo dito. Parang review na rin sa ating 1,000 lang guys, ay gito 1,200 yung bili ko dito. Tagal na rin to eh. Naggigitata na ako sa mantika eh. And yun, so ganyan. Okay, subukan natin. Malalaman. AC. Ang maximum wattage nito ay 1,800 watts. Pero pag ganito kasing lutan gagamitin ninyo, huwag nyo bubuksan yung kanyang anong tawag dito, yung powerlifting, kasi nga babagsak yung kuryente. Induction ginagamit natin. Pwede nyong i-powerlifting kung yung yung tawag dito infrared or yung conventional na heater. Pero pag ganito huwag, kasi nga electronic. So yan, naka-normal lang siya. Check natin. Offline mode. Okay. Para sigurado tayo, baka may nakabukas.
Ayun, nakasarado yung kanyang powerlifting. Okay, so ngayon ay subukan muna natin magpakulo ng tubig. Okay, stainless steel. Doon tayo sa soup. So naka 2,000. Tingnan natin kung ilang watts. Oh, wala pa pala 1,000 watts oh. Try natin mas mataas pa. Ang binili ko kasi ay yung upgraded version niya. Ito. Ang wattage daw di umano ay 3,300. Di umano pero parang hindi naman eh. Yan oh. Wala pang 1,000 watts. 1,300. Wala. Ayun, 1,000. Kaya pa niya. Wala na, sagad na yan. So, kaya niya guys kung sakaling ganitong setup yung gagamitin ninyo. Kasi ngayon ko lang naman nasubukan to eh. Ang mostly ginagamit namin si Deye eh. So, nagcha-charging na siya ngayon. Nagcha-charge. Para sa akin kasi, mas mataas na to. Huwag kayong mag-alala guys na DC to DC pumapasok. Kasi meron pa siyang power converter dun sa boost converter sa loob. Nasa yung 12 volt, patatasin niya into 32 volt. Pero mas efficient pa rin kung merong DC-DC boost converter na external. Yun, kumukulo na oh. Oh, hindi mainit dito. Yung sinabi ko na nga, mas efficient ang induction compare sa sa infrared or yung conventional na heater. Yun nga lang kasi pag gusto mo yung mag-ihaw, hindi ba selan sa cooktop, dun ka. Yun nga lang kasi mas marami siyang naitatapon. Yung kanyang energy naitatapon yung iba. Yung naitatapon na sinasabi ko guys, dito sa side, dyan lumalabas sa ilalim. Eto, mainit na, kumukulo na pero nahawakan pa rin oh. O, di pa siya mainit. Doon lang talaga sa kanya ilalim. Oh, yan napapansin nyo. Doon lang talaga mainit. Okay. At kapag tinanggal natin, automatic titigil siya. Buka natin balik. Tuloy siya ulit. Yun nga lang kasi sa ganitong klaseng lutuan, kung mahilig kayo mag-toss, yung ginagano, yung tinatahip-tahip mo gano'n, hindi siya pwede. Nag-e-error siya. Ayan. Meron kasi yung mga yung infrared na lutuan na ganito na pwede mong pag-ihawan. Eh kung gano'n, pwede ka naman na mag-ihaw ng kahoy, magsunog. Pero for me, pag gumagamit ka ng mga power station, mga battery, mas efficient yung ganito. Tapos kung magpapakuloy ng tubig, meron naman ng electric kettle, so mas efficient din sa ganung way compare sa mayroon kayong lutuan na ganung stove. So ngayon ay kumulo naman na siya. Subukan natin magperito. Hindi mainit oh. Yung pinatungan lang talaga ng puwet niya, yung metal yung mainit. Agbatil tayo yung itlog. Subukan natin to. From Solarista to cooking show. Halo-halo na, ganyan talaga buhay. Doon naman tayo papunta eh. Pag nagkakamping kasi kami, ganito din lang. Mas maganda ipakita na rin natin. Ito ang klaseng luto na walang asin. Gamitin natin na ito, nung una to ay non-stick, ngayon stick na. So, ngayon ay yan tayo sa fry. Ang ayaw ko lang kasi dito sa na to, sa induction na to, always start on highest wattage. Ayan. Dapat sana magsisimula siya sa mababa tapos itataas mo. Hindi, doon muna sa taas eh. Ayan, nasa 1,000 watts. Matakaw talagang ganito ah. So bagay, depende siguro sa sa klase ng plate. Baka may makapal ganon, manipis. Doon nagbabari yung kanyang init. Ang bilis lang kasi uminit. Ang bilis niya. Sa totoo lang guys, ang bilis niya. Kaya sinabi ko mas efficient yung ganito compare sa conventional na heater. Ang bilis uminit. Oh, yan oh, mainit na oh.
Wala pang ano, wala pang minuto. Try natin. 240 wattage, 1,300. Taas nga natin. Yan yung pinakamataas na 1,100, 1,200. So ang nasa label ng box niya 3,300. Di umano kasi dalawang version, yung unang version tapos yung upgraded version. Parang sa tingin ko the same lang. Bukan natin. Yan o, ang bilis. Pre-punan Pinky Marmon Jones. So yan guys, walang nakasaksakang iba, kaya dito lang talaga. Then meron pa tayong extension. Yun nga lang kasi, isa bagay yung mga bagong ano ngayon, bagong power station ni Bluetti, in-upgrade na nila from ganitong ano, ang tawag dito sa saksakan na to ng ano, in-upgrade nila into XT60 at XT90. Wala na ngayon ganito, lahat ganun lang ginagamit. XT60, XT90. Tasan natin. Natutong na yata, malakas ang init. Prito sana ako nagtoyo eh. So ilang hours natin magagamit? Dito naman naka-indicate nasa 1.1 hours. So pwede na. Tutong na, pinatay na natin. Tutong na siya. So kung ang ginamit natin ay yung infrared or yung heater na convention, matagal yan. Matagal siya. Pero mostly yata ngayon ang ginagamit na ng mga campingero ay mga ano na, yung ganito, yung mga induction. Meron nga induction na cooking machine na manipis na kaya mo lang isiksik sa ano, sa lalagyan ng ano, ng laptop. Para ganun kanipis na ito kasi medyo makapal pa eh. Ano kaya minsan buksan natin yan, stock natin sa loob. Umurahin lang yan, nasa 1,000 mahigit lang, 1,250. Lagay ko na lang sa description box kung gusto niyo bumili ng ganun. Ayan, so patay na natin to ano. Oh, dito mainit. Kahit sabihin natin 12 volt lang siya, napapainit din niya. Kasi 100 watts yung kanyang kina-charge sa ating power station. Para sa akin kasi mas practical na yung bumili ka ng battery ng ganito tapos i-charge mo na lang pag uwi mo. Kasi kung mahilig ka talaga mag-camping, ano talaga, for ano lang to talaga, pang hindi naman siya pang residential, for camping lang talaga. Then mas practical para sa akin na bumili ka na lang ng battery ng ganito, i-charge mo sa bahay, i-charge mo sa solar. Then kung lalabas kayo, ganito na lang setup. Kasi i-charge mo ng solar. Ang solar kasi nakadepende lang sa liwanag yan eh. Paano kung medyo kumulimlim? Eh hindi naman maghapon yung liwanag. Minsan maulan. Dito pag ganito kasi stable na 100 watts yung pumapasok. Tapos yung 200 watts ni Bluetti, hindi naman totally 200 watts yung kanyang na-harvest. Pakita ko sa inyo. So yan, from solar to direct power station. Mas maganda lagyan natin ng loop dito para hindi nagagalaw-galaw. Supposed to be yung solar natin is 200 watts kasi 200B dapat maka-harvest tayo ng 100 watts mahigit. Yan, hanggang dyan lang yan. Hindi natataas yan. Pwede ko ang gamitin mo ay dalawang PB200B. Meron naman yata sila ano, yung PB400. Yun nga lang kasi itong PB200B na yan, ang presyo na nito ay na mahigit 20,000.
22, 23, 24,000 na siya. Di mas mahal naman yung yung 400D. 400D ba yun? Not bad kasi nga pag sakaling walang kuryente, off grid talaga, pwede ka mag-charge gamit ang solar. Hindi naman winawala. Pero yung practicality talaga, kung hindi naman tatagal ng 2 araw, 3 araw yung camping mo, battery ka na lang. Kahit hindi naman kahit hindi naman watt cycle, kahit anong klaseng battery na Bluetooth, yung pwede mo lang i-modify yung kanyang yung kanyang output current. And after 10 minutes, ayan, bumagsak pa hanggang 43, 44 watts. Yung sinasabi ko kanina, paano kung biglang nagbago yung liwanag, babagsak yung kanyang harvest. So kung hindi naman tatagal yung camping ng 1 week, pwede na yan, 3 days okay na. Okay. Ewan dilasag, paano kung lalagyan natin ng MPPT charge controller dito? Hindi pwede guys, kasi meron ng MPPT dito. Ang MPPT charge controller kasi, hindi siya andar kapag wala siyang ma-detect na battery. Walang lumalabas dito. Pag sinalpakan mo yan, wala rin. So direct na from solar to. So kapag sinaksakan natin dito, papunta dito, galing battery, gagana yung DC-DC converter nyo, kanya MPPT tataas hanggang 32 volt. So may charge yung battery. And ang maximum lang niya 10 ampere. So kapag sinalpakan natin ng 600 watts, okay naman. Kaya lang kasi ang kakainin lang niya, ikakarga niya is 500 watts. Sayang na yung iba. Okay, parang ganun lang. Kahit 700 watts ang i-charge lang niya, ang kukunin na lang niya ay 500 watts. Kahit salpakan ng 1000 watts, ang kukunin lang niya 500 watts.